ng pagpasok ng driver sa kanyang kwarto ng 1:20 ng hapon. Sa susunod na video nakuha ng 2:47 ng hapon, kumatok si Cabral sa kwarto ng driver at pumasok ito. Makalipas ang ilang minuto ay umalis ang SUV na hinihinalang dumiretso na sa Cannon Road bago mag-alas 3 ng hapon. Hindi na nakuna ng pagbalik ng driver sa hotel ng pasado alas 5 ng hapon. At ang So yun, welcome back to the channel. Nakita sa CCTV ang pagdating ni Yusek Cabral sa hotel room noong December 18 bandang 2:47 PM. Kumatok siya sa silid ng kanyang driver at sabay silang lumabas. Sumakay sila sa SUV bago mag 3 PM patungong Cannon Road. Sa pagsisiyasat ng NBI sa hotel room, may natagpo ang kutsilyo na ayon sa pulis ay para sa self-protection at mga gamot. Kinampirma ng PNP na nagpositibo si Cabral sa antidepressant drugs batay sa isinagawang laboratory tests. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, malakas ang indikasyon ng pagtalon ni Yusek Cabral. Nakita ang kanyang mga sapatos na hiwalay sa katawan na ayon sa mga eksperto ay isang psychological pattern ng mga taong tumatalon para magpakamatay. Dahil sa mga nakitang ebidensya at fingerprints, sinabi ni Rimulya na maaari nang alisin ang posibilidad ng foul play o na may pumatay sa kanya. Ang driver ay pansamantala na ring cleared o wala na ring kaugnayan sa insidente. Isinasa ilalim pa sa digital forensics ang kanyang cellphone sa pamamagitan ng search warrant para malaman kung may mga pagbabanta sa kanyang buhay o kung sino ang mga huling nakausap niya bago ang trahedya. Ang bangin kung saan siya ay nahulog ay malapit sa isang controversial na overpriced rock netting project na inimbestigahan din ng gobyerno. So yun, ano masasabi ninyo sa balitang ito? Put it down in the comments below. Thank you so much for watching. Subscribe if you haven't yet. Stay safe everyone.